Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, July 22, 2025. Wala akong makitang ibang nagalaw kundi si Top lang. Ayan. So, Top notcher pa rin si Top natin. Medyo malakas talaga yung yung momentum nitong si Top. Ayan. Kasi nag-dos na ba to? Kanina, hindi ko napansin eh. Pero malakas yung galaw niya. Okay. So, sa US market, kagabi, maganda ng konti yung galaw. Tapos ngayon parang magsa-sideways sila. So parang nag-ano na yata, nagpa-profit taking yung ibang mga nakikita ko. Kasi overbought na yung pinaka-main na indices nila doon, si Dow Jones, S&P. So sobrang taas na. Tapos yung crypto, nakita ko medyo nagpo-pullback din siya na konti lang naman yung pullback niya. So hopefully mag-pullback. Mag-pullback and then bumalik dito sa Philippines. Ayan. So parang inabasa ko, tuloy yata yung 20% na tariff sa Pilipinas. So, pero hindi naman nagkaroon ng masyadong negative na reaction yung market natin kasi nag-close siya ng 6,355.69 pa rin naman. So, 0.05%. So, wala talaga. Deads yung galaw ng mga blue chips. Pero okay lang kasi net foreign sale is malit lang, negative 6.3 million. Ayan. So, yung mga pag-usapan natin dito, maliban kay Plus, lahat sila is verde for today's trading natin. Okay? So, nauna pa rin sa listahan natin. So, top notcher. Si top pa rin natin is nag-close siya ng 8.82%. Pero kanina, umabot siya ng more than 12% ba yun o 14% yung pinakamataas natin kanina. Yan. So, tiba-tiba yung mga winners natin dito kasi yung IPO niya from IPO price is umakyat na siya ng more than 400%. So kung meron kang 1 million, naging 4 million na yung pera mo doon kay top natin. Okay? Congrats po. So malit lang. Tapos malit lang yung net foreign sale, negative 1.85 million. Okay. Next, si Plus, nag-drop pa rin. Negative 1.1%. Si Bloom, nag-green yata si Bloom kanina eh. Wala pa yung summary ng market. Hindi ko makita eh. So anyway, Plus, drop ng 1%. And ayan, 120.93 million net foreign sell. So, buti ongoing pa rin yung share buyback. Pag wala yun, bumagsak na itong C plus natin. Next, si RCR. So, mainit na pinag-uusapan sa mga news. Yung mga news natin, si RCR. Kasi, okay, candidate pala dati si Plus eh, as a blue chip talaga. Pero ngayon, dahil sa medyo pangit yung galaw, tapos mainit yung online gambling sa Pilipinas, mukhang si RCR yun napipisil na maging next na blue chip. Ayan. So, bantayan nyo na lang po kung meron kayong RCR panalo yan. So, nag-up siya ng 0.51% and meron siyang 17.4 million net foreign buy. Lipanto, another bounce. Bounce pa rin, no? Nagbabounce pa rin siya. O nagre-reverse. Meron siyang 3.33% gain. So, zero yung foreigners. So, alam mo na. Mga locals, and then si CEI, wala dito sa trending nag-trending kanina to eh. CEI is nag-up siya ng 14.49% and nabomba din siya, zero net foreign buy. So alam mo na mga locals. And then PNB nag-breakout. Ang taas na nito si PNB. Ito lang yata yung mga natiraos kasama si East West no na uptrend pa rin hanggang sa ngayon. So nag-up siya ng 3.3%. Meron siyang 17.38 million net foreign buy. Ayan. So, andap-andap yung galaw ng market. Okay? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin or yung mga regular viewers, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung bibili mo. And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Mahina yung views natin. Kapon, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators. Check na lang po kung nag-aaral ka sa bago ko pa lang sa market. Fundamentals, mga risk management plus PSC stock market studies natin. Okay? Crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto to para sa mga meme coins, play to earn games, and yung iba nating ginagawa sa cryptos. Okay? So sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page para pag may post tayo is updated ka. Madagipig yung mga articles natin sa local market. Twitter,
Ewan ko, ba't wala pa yung mga summary ni na ano eh. DA Market tsaka ni na Philippine Stock Exchange natin. So mainit pa rin si ano si Ginoong Biloso no. Ayan. So nasuspend yata siya dahil diyan. So okay, wala tayong summary. So basahin na lang natin kung ano yung mga posts natin dito. So the Clean Power Developer says GSIS 1.45 billion preferred share deal will deliver a 56% returns over 7 years with 180 million in payouts already made. So Alternergy Defense GSIS deal as Piloso executives suspended over 1.45 billion share purchase. Ayan. Pero kay Plus yata yung pinaka ano nila, 'di ba? Blunder. Kasi 80% yata yung drop ni ano, 'di ba? O 60% yung drop ni Plus natin. US President Donald Trump has imposed a 20% tariffs on Philippine-made goods entering the country starting August 1st, higher than the 17% previously announced. We'll be talking to the semicon industry, which is very important. It's one of our biggest industries with which we have economic ties with the United States. Okay. So mainit yung mga tech stocks natin. Strict due diligence followed. Vince Perez Alternergy complied with all rules in GSIS share sell swap. Ayan. So, ewan ko. Ano ba nangyari sa price chart ni Alter? Silipin nga natin si Alter kasi nakita lang natin. Yung napapanood lang natin si Plus. Silipin natin si Alter. So the Philippines is willing to cut ayan si Ralph Recto. The Philippines is willing to cut tariffs on certain American goods in exchange for reduce or zero duties on its exports to the United States. Okay? Tapos, sharing my column for this week and why I think this should be part of your list of stocks to buy if the market is sold down. Okay, meron siyang video. MGen to build 49 megawatts battery energy storage in Cebu. PSE has sanctioned Atlas Consolidated Mining, a partnership between C and Ramos for breaching disclosure rules. Ayan, check nyo lang po kung meron kayo. Okay, si Pacquiao yan. Protect Gains. RCI may substitute Plus as the leading candidate to replace Bloom. Nako, matatanggal yung mga casino pala in the PSC. Pero last time pa natin pinag-usapan si Bloom, no? Hindi siya yung natanggal eh. Mentions about Article 3.2.1 designed to provide stability may include those who have risen fallen significantly. Ayan, Big Boss. PSE at a toss-up between Plus and RCR. Sayang si Plus natin, hindi natuloy. BSP has room to cut interest rates by 50 basis point. Green extended more loan to unit. A law firm has called on BSP to strengthen its draft regulations on online gambling pa rin. All eyes on the upcoming PSE rebalancing. Ayan. So, Plus, a toss-up between Plus and RCR. So, Digi Plus operates online gambling platform Bingo Plus, Arena Plus, and Game Zone. Ayan, kailan mainit. So, breaking, gold price surge towards 3.4K and are not now up plus 27% year to date. Overextended na rin to, no? Si gold natin. Top line, strategy pivot accelerates progress to gas station. Robinson Malls open select branches as temporary shelters amid heavy rains. Ayan. So, grabing baha, no? Plus, urge lawmakers to reconsider a total ban on online gambling. Markets are ignoring tariffs with Morgan Stanley bullish. Okay, TSMC, FGen, operator of wala tayong masyadong balita. 165 megawatt Kasiknan hydroelectric plant. SM Socorros open doors for shelter as Southwest Monsoon hits. Top ulit, Meralco, RCR. Okay, potential pala yan. Oh. And speculation is potential inclusion to the PSEI. Malamang yan na yun. So pag rumors, malakas kasi pag rumors, di ba? Philippine 7 to expand location in footprint. SEC was the largest regulatory hurdle for Han, but that doesn't mean that they are done. Converge just set a new bar in local tech. Yan. Digi Plus pushes for regulation over blanket online gambling ban. Ayan, tignan natin. Inuna na yung mga Facebook na nagpo-promote.
Mining stocks may be active as iron ore and steel prices climb on the back of China 187 billion mega dam in Tibet that bolstered the outlook for demand. Ayan. So ito yata yung gagawing dam, no? Okay. Tingnan natin yan. Alter. So the 1.45 billion investment by GSIS met all regulatory and corporate governance standards. Siyempre naman, di ba? Pag-iisip pa muna yan bago bilhin. So MVP still struggling to find successor. Yun, no? Top. Okay. Panalo pa rin si Top. Siya lang yung apple of the eye ngayon ng mga traders natin. So tingin tayo sa galaw ng market. Mabilis na may review natin ito. Walang masyado mga stocks na, although marami dito umakyat, mga small caps to eh. Yung mga pumitik dito eh. So tingnan natin yan. Okay. So sideways pattern. Andap yung yung market natin. So 6.2 pa rin 6.2 to 6.5. So wala tayong masyadong pag-uusapan sa RSI kasi 0.05%. Pares pa rin. Kung ano yung nakita natin kahapon, so sideways yung pinaka-interpretation natin sa galawan na market, especially sa mga big caps na stocks. So 6.355 and negative 6.3 million net foreign buy. So wala tayong mga nakita ng big caps. Okay, so nag-up si BPI. Nagre-rebound na. 1.5%. Tignan ko na lang. SM, negative 1.02. SMPH, negative 0.2. GGS, nag-doji, 1.21. CRCR, hindi masyadong gumalaw pero nag-breakout na natin siya. 0.51. PLDT, 0. Recover. 0.78. Jollibee, 0.6. Ali, 2.14. Converge 0.11. So konti lang yung galawan. So dito na tayo sa mga winners. So sino ba pinaka-top? Si top talaga. So grabe yung galaw ni Top. Bullish pa yung candle natin. So 8.82% up. Tapos si MRC 5.81. Sideways lang, no? 5.81%. Si Lipanto lumalaban 3.33. China Bank, ito, di ba, yung isang balita matatanggal. 2.99. And lastly, si AP. Magandang galaw ni AP. 2.26. Ayan, pa-breakout na naman. Nag-breakout na naman si AP natin. Okay, so sa losers, sino ba? Walang volume itong mga to eh. PHR, minus 6%. Kinain na ni PHR yung gauge niya. Tapos, BHI, minus 3.7. May remark ko lang sa volume. Minus 3.6. STI. Pagod na si STI. Minus 2.78. And then, lastly, Alter, negative 1.89. Okay naman yung galaw ni Alter. Piso. Nasa IPO pa rin naman siya. Okay, bakit ba? Dapat si Plus yung investment niya kay Plus yung ini-scrutinize kasi di ba laki ng drop ni Plus natin. Okay. So visit tayo ng konti sa global markets. Mukhang mapula mamaya yung yung mga alaga natin sa US. S&P negative 0.1, Dow Futures negative 0.01, Nasdaq Futures negative 0.24. So nauna ng pullback si Europe. Ayan, mapula po lahat si Europe. And then, Asian stocks, mix. Ayan, mix. Mix yung galawan. So, sa crypto, konting pullback. 118K pa rin si Bitcoin, Ethereum 3.6, XRP 3.4. Si Sol, ang taas talaga ni Sol, 197. The rest, mapula na. Ayan, namumula na. Okay, mukhang pullback na yung cryptos natin. Okay. So, balik tayo dito and then very quick review ulit doon sa mga trending stocks. Okay, unahin natin si Top. Walang sawang pag-akyat si Top. So, dire-diretso pa rin. Mukhang babasagin na natin yung 2 pesos. Nag-dos pa kanina. Yung pinakamataas niya is high 1.96. Okay. So, dos na. Yung ilalagay natin resistance sa kanya. Yung Fibonacci natin mataas pa eh. Sige, sukatin nga ulit natin para makita natin yung galaw niya. Extended Fibonacci is 2.2, 2.3. Ayan. So may gagalaw pa si si Top natin. Lagay natin kasi malakas naman talaga siya eh. So 2.2 na
yung prediction ko sa kanya, hopefully umabot dyan para sa mga holders natin. Pero syempre, watch out na lang para sa mga profit taking. Laki ng volume niya, 162.41 million. So, nag-close siya 8.82%. So, nasa yung support natin. Balikan na. Ito yung kahapon saglit. Balik ko lang yung Fibonacci para makita natin yung sakto na. Tinaas lang ng konti. Dito. Dito na sa gap kasi may gap up siya eh. Ayan. Lagay na lang muna natin sa gap up. Para medyo bias tayo ng pataas siya. Pero watch out na lang kasi overbought na yung stocks po natin. So okay yung MACD, okay yung RSI, parabolic yung MACD formation. So inisip ko bukas kaya-kaya niya i-touch yung DOS kasi meron pa rin naman siyang optimism. Kailan nakakatakot din umabol na, di ba? Kasi nasa peak yung mga prices natin. Ayan. Pero tinutulak pa rin niya siya, no? So tingnan natin bukas kung tama yung hula analysis natin kay top. Medyo bias na ako sa taas kasi yun parabolic na yung galaw niya. Watch out na lang doon sa mga bagong pasok kay top natin. Okay? So yun lang muna yung analysis natin. Next, si Plus. Okay, nawalan ng momentum. So mag-aantay tayo ng balita sa progress. Syempre, ang expect natin sa kanya, oversold po rin, no? Ang expect natin is hindi siya maban. Control lang sa mga online gambling, legit na online gambling natin. Pero ilalagay ko pa rin dito kasi kapag may mga negative sentiment, malamang mag-double bottom pa tayo dito sa 13.6 yung pinaka-bottom natin last time sa kanya. So bearish pa rin, no? Talagang nag-aantay lang siya ng balita. So tingnan natin. Kasi yung punta niya okay naman eh. Kailangan kasi kung maban yung maban yung product niya, then syempre mawawalan siya ng source ng revenue, lalo na kung total ban, di ba? So medyo mataas yung risk as of now para kay Plus. So nag-close tayo below 20, 19.78, negative 1% and laki 120.39 million net foreign sale. So lumalabas din yung foreigners natin. Buti meron siya mga share buyback na ginagawa. Lumalaban ng konti yung price action. Pero medyo bearish. So hindi ko muna lalagyan na resistance. Sige, lagyan natin para benefit of the doubt para kay plus natin. So meron siya resistance malapit dito sa 24 point. Ayan, dito. 24.26. Ayan. Okay, kung medyo bullish ka, pwede mong i-adjust to dito. Para sakto siya dito sa range na to. Ayan. So 16.5 na support doon sa bago yung week. 16.5 to 24.2. Okay? So nagsa-sideways lang siya as of this time pero oversold pa rin yung pinaka main status. Ayan. Nag-aantay lang ng catalyst. Okay, next, RCR. May congrats sa investor ng Robinson. At makita mo dito, nakalampas na siya ng IPO price na 6.5. So panalo na yung mga investor, no? Kung bumili ka lang ng bumili, no? Actually, majority ng REITs, maganda talaga yung yung galaw nila. So ilalagay ko resistance 8.67 lalo na may rumors, 'di ba? Na blue chip. So yung current support nandito sa around 7.5. Meron bang trend channel? Parang meron. Tingnan natin lampas na. Lampas na sa trend channel. Ayan. Okay, very good. So overbought na. Kailan kasi may catalyst eh. So pwede nating bantayan to, no? Pag nabasag tong 8.6, 9 saka 10 na yung pag-uusapan natin kay RCR. Ganda rin ang galaw niya, oh. Si Robinson. Hindi sumabay si Robinson lang natin. Okay. Uptrend din siya. Kailan kasi yung picture niya, yung buong picture niya, di ba? Medyo mahina siya. Ito may catalyst yan, RCR. Okay, tingnan natin kung umabot siya diyan sa pinaka-peak niya last time, 8.67. So watch out na lang din. Kung hindi matuloy yung blue chip is overbought na si RCR natin. So nag-close 7.94, 0.51% and 17.4 million net foreign buy. Okay? Next, Lipanto. Lumalaban siya, no?
yung overall picture niya, downtrend siya kasi lower low, no? O double bottom, sige, pwede rin naman. Double bottom na lang natin siya kasi green naman yung mga candle niya as of this time. So, nagtatry na bumalik sa RSI 50. Sa bullish side yung RSI pero nasa bearish market pa rin yung yung price action natin sa kanya ng MACD. Ayan. So, maganda makita natin makabalik siya sa MA9. Medyo safe na ng konti kapag bumalik siya dito sa sa may gap area natin. Nagre-resist yung yung gap natin sa kanya. Okay? Anyway, may support naman sa 0.11. So nag-close tayo ng okay. So dito sa taas. So may gap tayo eh. So dito ko ilalagay sa gap. Meron siyang nag-close 0.1240 at up na 3.33%. Walang foreigners yan. So mga locals lang. Next, CEI. Nakalusot si CEI. Ayan. Hanap tayo ng mga ganitong stock, no? Binobomba yung mga yung mga penny stocks. Ayan. So laki ng kandila. Nangyari sa 5 minutes. Okay, meron man siya, may volume. Kahit pa paano, 2 million. Okay, so malakas yung galaw. Support 0.071. And meron siya mga resistance dito sa 0.09. Kung matuloy yung yung tulak nito bukas, pwede niyang i-retouch to, no? Kasi ito yung pinaka niya eh. Pinaka main resistance niya eh, baka mag 0.1, no? Malapit na siya sa overbought na siya 71.23. Tingnan natin kung may follow up to. Hopefully hindi siya kagaya ni LC, di ba? Nag-peak and then saka nag-close the gap ng 2 beses. Okay, so ganyan lang muna tingin natin sa akin. Malaki yung range natin kasi malaki din yung volatility niya. So nag-close 0.079 up ng 14.49%. And then lastly, so may breakout si PNB. Taas na rin nito. Oh. Pero breakout yung candle, may dividends ulit. 4%. Ayos. So diretso, ito yata, ang ganda rin ng galaw niya. Nakailang percent na to si PNB for 2025. Halos 100% na rin pala to. Slowly but surely si PNB natin. So diretso Saan kaya to? Meron siyang konting pattern dito. Ayan, pwede nating ilagay yan. Sundan natin na ganyan. Ayan. So, kung highest na ba yan? O 52 week sign. Okay, meron siyang malapit na resistance dito. 63. So, kung susundan ko yan, dito siya. Okay. So, ganyan yung trend natin sa kanya. Okay, overbought na. Ayan. Dahil hindi pala overbought pa rin na stock. So malakas yung niya, yung RSI. Medyo parabolic na yung itsura ng konti. Okay. And then, okay din MACD. Ayan, uptrend. So, lead si PNB. So, nag-close 59.45, 3.3% and 17.38 million net foreign buy. Okay. So, balik tayo sa index. So, hindi ko pa rin makita na gumalaw yung mga blue chips. Ilang buwan na tayo, February hanggang ngayon, no? O January hanggang ngayon, July. Sideways pa rin yung yung pattern na majority ng mga blue chips natin. Tapos yung mga galawan, yan, mga nagpapalitan yung sino yung mga winners. So naging consistent lang for the last week si top talaga diretso yung yung galaw niya and then consistent na pababa itong si plus natin. Okay. So anyway, kulang sa foreign buying yung market natin para gumalaw yung mga paborito natin mga big caps na stocks. Okay po. So yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Join ka na lang po sa group para sa guide. Crypto ko to. Follow mo na lang po ako. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. And hindi ko lang buksan. Sali na lang po kayo sa group natin. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.